Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-403 na kabanata, Karagdagang Pag-aaral. Ngumiti si Alex kay Lynn. Malinaw sa kanya na si Lynn ang pinakamapangahas sa kanilang lahat. Kahit pa hindi nila gaanong gusto si Billy, halata namang takot ang iba na baka magkaroon ng masamang epekto kung masangkot si Alex sa usapin. Pinili nilang umiwas sa isyo, lahat sila, maliban kay Lynn. Ngunit may iba pang dahilan si Lynn kung bakit kinausap niya si Alex. Seryoso siyang nag-aalala na hindi handa si Alex sa pakikitungo sa mga estudyanteng ito. Gusto niyang magtagumpay si Alex. Kailangang magtagumpay ni Alex. Sawang-sawa na siyang mag-isa sa pakikitungo sa mga estudyanteng iyon. Pero alam niyang kung hindi handa si Alex, nasa peligro itong masaktan. Napabuntong hininga siya at binigyan si Alex ng isang alalang-alalang tingin. Nang wala nang masabi pa, tahimik siyang lumakad palabas ng conference room. Sa labas, malapit sa harap na pasukan ng paaralan, nakatayo si Leonard at nakikipag-usap kay Billy. Mr. Wilde, wika ni Leonard, anong gagawin natin sa Alex na yan? Nagsisigarilyo si Billy, mariing hinihit-hit iyon upang pakalmahin ang sarili. Pareho pa rin silang galit na galit sa ikinilos ni Alex sa conference room. Ipadala natin ang nalalaman natin tungkol sa kanya sa bagong estudyante niya, sabi ni Billy, may bahid ng kasamaan sa ngiti nito. Bahala na sila. Sa ugali ng mga batang yon, hindi yan tatagal sa unang aralin niya. Ibinato niya ang sigarilyo sa asfalto at inapakan iyon ng madiin. Pagkatapos ay sabay na silang bumalik sa loob ng gusali. Samantala, sa loob ng silid-aralan ng Class 6, nakaupo ang mga estudyante habang naghihintay. Dahil tinawag ang lahat ng mga guro para sa pagpapakilala kay Alex, sinabi sa kanila na mag-aral na lamang sa sarili. Pero kakaunti lamang ang sumunod. Marami ang abala sa paglalaro sa kani-kanilang mga cellphone, habang ang iba naman ay nagtipon sa isang bilog at nagchichismisan. Lance, kwentuhan mo pa kami tungkol kay Alex, sabi ng isa sa mga estudyante sa bilog. Si Lance ay anak ng isang kilalang pamilya at isa sa pinakasikat na estudyante sa Oak Ridge. Kapag nagsalita siya, lahat ay nakikinig. At sa sandaling iyon, siya ang sentro ng atensyon. Ganito kasi yun, sagot ni Lance, tinataasan ang kanyang boses upang masigurong naririnig siya ng lahat. Napakalakas ni Alex. Ang Blood Brothers, hinahabol siya, at naglagay sila ng mga bomba sa buong gusali. Akala ng lahat, tapos na si Alex. Pero alam niyo ba kung anong nangyari? Huminto siya para sa dramatic effect, at lumapit pa ang mga estudyante sa bilog. Ang iba naman ay nagsimula ng magtipon sa paligid nila. Lahat ay sabik na marinig ang kwento. Nagpatuloy si Lance, ang boses niya punong-puno ng kumpiyansa. Nang sumabog ang mga bomba, tumalon si Alex mula sa ika-15 palapag, bitbit si Joseph Clifton sa likod niya. At walang kahit anong protective gear. Ang pinakamalupit pa. Para bang lumulutang siya sa hangin. Talaga? Tanong ng isa sa mga estudyante, hindi makapaniwala. Mula sa 15 palapag at may dala pang tao. Hindi pwede. Mamamatay siya. Manahimik ka, iritadong sagot ni Lance. Hindi mo kilala si Alex. Oo, nakita ko. Ang lupit, grabe. Pagkatalon niya, sabay-sabay sumiklab ang apoy mula sa bawat bintana ng gusali. Pero hindi man lang siya nasaktan. Pagkababa niya, ligtas siya, parang walang nangyari. Kumikislap ang mga mata ni Lance habang nagkukwento, para bang nandoon talaga siya sa eksena. Para talaga siyang action movie, pero totoo. Ang ganda ng eksena, nalimutan ko tuloy kunan ng litrato. At pagkatapos, tanong ng isa pa, na lalo pang nagbigay interes sa kwento. Hindi ko na alam ang eksaktong nangyari pagkatapos, sagot ni Lance. Tapos na kasi ang panganib. Pero nandyan pa rin si Alex, kahit di mo siya makita. Isang bayani na nasa paligid natin. Anong edad niya?
Tanong ng isa pang estudyante, puno ng pagkamausisa. Hindi ko alam, sagot ni Lance, pero bata pa siya. Siguro kasing edad lang natin o mas matanda ng kaunti. Nasa kabilang dulo banda si Heidi, tahimik na nakaupo habang pinapakinggan ang lahat ng sinasabi ni Lance. Sa dami ng nangyari sa kanya, may sarili siyang dahilan kung bakit interesado siya kay Alex. Naalala niya ang binanggit ni Rufus ang pangalan ni Alex noong inatake nito hanggang sa kabalyerisa. Malamang, nagdusa ang mga iyon dahil kinalaban nila si Alex. May girlfriend kaya siya? Tanong ng isang babaeng may nakataas na kilay, puno ng pagkamausisa. Ano naman sa'yo kung meron siya? Singit ng isang binatang tumatawa. Siya'y maputla, medyo mataba, may hikaw sa kanang tainga, at magulo ang buhok. Sa tingin mo ba, hindi niya kayang makuha ang kahit sinong gusto niya? Wala kang pag-asa. Tigilan niyo na ang pagtatalo. Sigaw ng isa pang babae, kiritadong nakatingin sa dalawa. Gusto naming marinig pa ang iba. Pagpuri man sa bayani, o paghanga sa isang perpektong prinsipe, si Alex ay nasa isipan ng bawat isa sa kanila. Si Lance nga ay paulit-ulit na humihingi ng pirma mula kay Alex sa kanyang ama, pero hindi pa rin siya nakakakuha kahit isa. Pag-usapan natin kung paano niya natalo ang lahat ng kilalang martial arts masters sa tabi ng lawa, patuloy ni Lance, ang boses niya puno ng pagmamalaki, para bang personal na kaibigan niya si Alex. Paano niya tinalo si Lee Harshaw at iniligtas ang martial arts? Noong panahong iyon, ang buong lawa ay puno ng dugo. Natalo na ni Lee ang lahat ng sikat na paaralan ng martial arts sa bansa, at wala nang makapigil sa kanya. Maliban kay Master Alex. Ano ang buong pangalan niya? Tanong ng isa. Hindi ko alam. Sa tingin ko, wala talagang nakakaalam. Ang mga tulad niya, kadalasang may mga nakatagong pangalan. At walang nagtatangkang alamin iyon. Si Joseph Clifton mismo ang nagpo-protekta at gumagalang kay Master Alex, at siya ang namamahala sa lungsod. Napamulagat ang mga estudyante. Marami sa kanila ang nakakaalam kung sino si Joseph, at alam nila kung gaano kalaki ang kahulugan ng paggalang niya kay Alex. Sa dami ng ikinukwento ni Lance tungkol kay Alex, iyon na lamang ang laman ng kanilang mga isipan. Kahit hindi nila alam ang tunay na pangalan niya, sinasamba na nila siya bilang Master Alex, at iniisip kung sino talaga siya. Pero hindi lang sila ang ganito. Ang mga kwento ng mga ginawa ni Alex ay kumalat na sa buong lungsod, lalo na sa mga mayayaman at makapangyarihan. Ang hindi alam ng karamihan, si Master Alex ay isang simpleng gwardiya lamang. Sandali, sabi ng isa nang may narinig na mahinang tunog ng pag-vibrate sa silid-aralan. Kanino iyon? Si Eric, na nakaupo malapit sa bilog ng mga nakikinig, ay nag-abot ng kamay sa kanyang bulsa. Nakita niya ang ilang WhatsApp messages sa kanyang cellphone. Galing kay Billy ang mga iyon. Binasa niya ang mga mensahe at natawa. Laman ng mga iyon ang lahat ng impormasyon ni Billy tungkol sa bagong guro na darating ngayong araw. Well, sabi ni Eric na may ngiti. Mukhang ang bagong guro natin ay dating mahirap at nakatira sa lansangan. Ang pangalan niya ay Alex Ambrose. Lumapit si Lance at binasa ang mensahe. Paano mo nakuha ang ganitong impormasyon tungkol sa mga guro natin? Tanong niya na may kunot noong mukha. Galing kay Billy, sagot ni Eric. So, ang bagong guro na darating ngayon, sabi ni Lance, laruin natin siya ng kaunti. Sandali, biglang singit ng isa pang estudyante. Sinabi mo ang pangalan niya ay Alex. Posible kaya siya si Master Alex? Nananaginip ka pa, sigaw ni Lance sabay hampas sa ulo ng kaklase niyang tila nang ang arap ng gising. Akala mo ba makukuha ng Oak Ridge si Master Alex para magtrabaho dito? Ni tatay ko nga, hindi man lang niya makuha ang pagkakataong makipagkita sa kanya. Kahit sino, hindi kaya. Ano sa tingin mo? Natawa na lang ang mga estudyante, bahagyang nahihiya. Alam din nila na imposibleng mangyari iyon.
Si Master Alex ay isang bayani na may walang kapantay na galing sa martial arts. Ang ideya na magiging guro nila siya ay tila isang pangarap na walang katuparan. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.